So, ayun. Good day everyone. So, yung topic natin today is yung chapter 6, angular motion. So, start tayo dun na sa pinakauna, which is yung angular quantities. So, wait lang. Ayusin ko lang yung screen. So, angular motion, dito, meron tayong mga kinukonsider na angular quantities. So, meron tayong arc length. So, pag arc length, yung symbol natin is S. Ngayon, kapag radius, R, radius. Pag arc length, letter S. Ngayon, pag angular displacement, ganito yung itsura niya. Angular displacement. Angular displacement. Yan. Then, meron din tayong angular velocity. Velocity. So, ito, nandito yung first two equation natin for chapter 6. So, equation 6.1 is for angular velocity. So, lagay natin yung label ng angular velocity. Tapos, yung equation 6.2 is for V. Or para dun sa V natin. So, dito, velocity. Ay, wait lang. Kulang. Ulitin ko lang. Velocity. Yan. So, equation 6.1 and 6.2. So, para dun sa 6.1, 'di ba, angular velocity. Yung formula natin is angular displacement over yung time natin. So, angular displacement over total time. Ngayon, para sa 6.2, para makuha natin siya, ipagta-times natin yung radius and yung angular velocity natin. So, meron tayo ditong equation 6.3, 6.4, then 6.5. So, itong mga to, yung 6.3, 6.4, and 6.5, so, lahat nito is involved dun sa tinatawag nating angular acceleration. So, symbol ng angular acceleration. So, angular acceleration. So, yung una, yung 6.3, para to dun sa, pag ang hinahanap natin is angular acceleration. So, ang formula natin sa kanya is yung angular velocity over time. So, yun yung sa equation 6.3. Medyo i-zoom natin. So, ngayon, para naman sa 6.4, ginagamit natin to para makuha natin yung tangential acceleration. So, yung symbol is A sub t. So, para makuha yung tangential acceleration, yung gagamitin natin is yung equation 6.4. So, A sub t is equals
dun sa radius times acceleration. So, yun yung sa equation 6.4. Ngayon, para sa 6.5, ang gagamitin naman natin, gagamitin natin si 6.5 kapag kang hinahanap is radial acceleration. Ayan. So, A sub R naman. So, kapag radial acceleration yung kailangan nating hanapin, 6.5 naman yung pwede nating gamitin. So, yung formula, yung angular velocity raised to 2, ita-times natin sa radius para makuha natin yung radial acceleration. So, ilan lang to dun sa screenshot ko lang. So, ilan lang to dun sa mga formula na pwede natin gamitin in terms sa angular quantities natin. So, check ko lang yung ayan. So, running naman. So, try natin na i-incorporate yung mga equation 6.1 up to 6.5 natin. So, itong 5. So, meron tayong example sa 6.1. So, dito, a merry-go-round is initially at rest. So, yung t or yung time natin is equals to 0 since at rest siya. It is given a constant angular acceleration. So, yung constant na angular acceleration, yung value is 0.0850 rad over s raised to 2, which increases its angular velocity for 8 seconds. So, t is equals to 8.00s. Determine the following. So, una is, yung hinahanap nating una ay yung sa A, which is angular velocity. Yung sa B, yung linear speed naman yung hinahanap natin. Sa C is yung tangential acceleration. Then, sa letter D, yung centripetal acceleration. Then, sa letter E is yung magnitude and direction. So, start natin gawin or isolve yung letter A. So, angular velocity yung hinahanap. So, punta tayo. Angular velocity. So, pwede natin gamitin yung equation 6.6 para sa angular velocity. So, para makuha natin, kailangan natin yung value ni angular velocity, tapos yung value ni t. Kasi yun yung kailangan natin para ma-solve natin yung equation 6.6, yun yung mga hahanaping value. So, sa angular velocity, or yung W natin, then yung t yung kailangan. So, yung t natin is 8 seconds. So, yung initial, 'di ba? Yung initial niya is 0 kasi yung nakalagay dito, initially at rest siya. So, yung W sub 0 niya is equals to 0. Then, yung t, since at rest, yung t sub 0 is 0 rin. Ngayon, nakalagay din dito na yung ating angular acceleration, wait lang, ulitin ko lang. Pangit ng drawing ko. So, angular acceleration niya ay 0.0850 rad over s raised to 2. So, yun na yung mga values na meron tayo. So, formula natin dito is W, since equation 6.6, kukunin natin yung W sub 0
plus yung angular acceleration natin. So, angular acceleration, then yung time natin. So, ito yung formula. So, W is equals W sub 0 plus yung angular acceleration. Then, times natin yung T or yung time. So, solve natin siya. Alam na natin yung formula. So, yung W natin or yung W sub 0 is equals to 0. So, 0 lalagay natin doon. So, i-add daw natin yung angular acceleration. Diba ang angular acceleration natin is ito. So, ang value niya is 0.0850 rad over s raised to 2. Ngayon, ita-times natin dun sa time. Since yung sa t sub 0 is 0, then yung time na indicated dun sa problem is 8 seconds. So, 8 seconds lang yung ilalagay natin. Kasi wala namang value pag nilagay pa natin yung 0. So, ta-times natin siya. So, 8.00s. Ngayon, 0 plus 0.0850 rad over s raised to 2 times 8.00s. Magiging final answer natin is 0.680 rad over s. So, yan na yung magiging sagot. Kaya naging rad over s na lang kasi na-cancel natin yung s dito. Tapos ito, magiging s na lang kasi nabawasan siya ng isa. So, na-cancel. So, s kaya s na lang yung nandito. So, yan yung final answer para sa letter A natin. So, i-box nyo yan. So, para sa B, ang gagamitin natin is yung equation 6.2. Kasi, ang hinahanap natin is linear speed V at a distance R. So, ngayon, formula tayo ulit. Formula. So, V is equals to RW. So, value ng R natin or ng value ng R, tangent line. So, meron nakalagay dito na wait lang. Highlight natin. So, dito, meron nakalagay na 3 meters from center. So, lalagay natin yon. Yung value ng R natin, so, R is equals to 3.00m. Ngayon, yung value ng W, wait lang. Yung W natin, saan na nga yun? Diba, 6.2. So, W natin is yung angular velocity. So, pag hinanap natin yung sa equation 6.2, ang value ng angular velocity natin is itong na-solve natin. Kasi, 'di ba, una, yung hinanap natin is yung angular velocity. So, ito, angular velocity. Yan. So, directly, pwede na nating ma-implement. So, lagay natin W or yung angular velocity is equals to 0.680 rad over S. So, yan. Pwede na nating i-substitute yung value ni R, then multiply natin sa value ni angular velocity. So, ang value ng R ay 3.00m. Then, ngayon, since alam na natin yung angular velocity natin, lagay na natin yung 0.680
rad over s. So, simply, imumultiply lang natin yan. So, 3 times 0.680 rad over s. So, magiging final answer is 2.04 ms. Then, wag natin kalimutan yung pag-box ng final answer. Ngayon, sa letter C, gagamit tayo ng equation 6.4. So, punta tayo sa formula na agad. So, formula. Ang formula natin is A sub T kasi tangential acceleration. So, ito yung kailangan natin. So, kaya tayo gagamit ng 6.4. So, para mahanap yung tangential acceleration, so, A sub T is equals to RA. Ngayon, ang value ng R natin is yung 3 meters kasi radius or yung R is equals to 3.00 m. Ngayon, yung value ng ating A is, tingnan natin sa given ng example 1. So, value ng A or yung angular acceleration, naka-indicate naman. Ito yon 0.08. So, value ng angular acceleration is 0.0850 rad over s raised to 2. Yan, pwede na natin ito ma-solve. So, value ng R, 3.00 m. Then, multiply lang natin dun sa value ng angular acceleration natin. Angular acceleration is 0.0850 rad over s raised to 2. So, final answer, 0.255 rad raised to yung s raised to 2. So, yan yung final answer natin. So, 0.255 rad over s raised to 2. Ngayon, letter D naman. Kapag ang hinahanap natin ay radial acceleration. Di ba pag radial acceleration, yung ginagamit natin is yung equation 6.5. So, formula. Wait lang. Hindi pantay. Wait. So, radial acceleration, A sub R. Then, V raised to 2 over R. So, pwede na nating ma-solve. Since alam na natin yung value nung pareho. So, yan yung formula, di ba? So, ang value ng V raised to 2 natin, or yung linear speed V natin ay 2.04 ms. Nasolve na natin yung kanina, yung letter B. Ngayon, yung value ng R, same pa rin naman, 3.00 m. So, directly substitute natin. So, 2.04 ms raised to 2 over yung R natin, which is 3.00 m. Final answer, 1.39 m over s raised to 2. So, ito yung sagot natin para sa letter D. Ngayon, yung pinaka-last is yung E. So, dito yung hinahanap natin is linear acceleration. So, para makuha natin siya, ang formula na gagamitin natin,
is yung linear acceleration A is equals dun sa, since meron na tayong A sub t, tsaka yung A sub r natin, pwede na natin gamitin yan. So, si A sub t and A sub r. So, ang value ni A sub t is 0.255 raised to 2. Kasi 'di ba naka raised to 2. Mamaya na pala natin i-raise to 2. So, A sub r, ang value naman niya is 1.39. So, ito yon, yung letter D, nakuha natin yung radial acceleration. So, lagyan natin, radial acceleration. Tapos, itong isa, nakuha naman natin yung 0.255, which is yung ating tangential acceleration. Yan. So, i-squared lang natin yung dalawang value, tapos, makukuha na natin yung magnitude and direction. Ngayon, yung A natin, magiging final answer is yung 1.41 m over s raised to 2. Kasi, di ba yung value ng, pag in-square root kasi natin, yung nasa formula, magiging 0.255 raised to 2. Then, i-add natin yung 1.39 raised to 2. So, magiging answer is 1.41 m over s raised to 2. Ngayon, para makuha natin yung magnitude and direction, so, sa direction, formula lang naman natin ay, wait, lagay natin formula is tan raised to negative 1, then yung value ng ating A sub t over A sub r para makuha natin. So, value 0.255 over 1.39 magiging 10.4 degrees. So, magnitude and direction 1.41 m over s raised to 2, then 10.4 degrees. So, yan yung final answer para sa para sa E, sorry. So, next naman, meron tayong another example. Dito naman, may dalawa tayong kailangang isolve. Sorry. Yung una nating isosolve is yung average angular acceleration ng A. So, average angular acceleration. Masasolve natin using equation 6.6. Pero, una, i-convert muna natin siya para pwede natin magamit yung formula. So, conversion muna tayo. So, gagawin natin ay, kung ang nakalagay sa given is 277 RPM in 5 seconds, so convert muna natin. So, W is equals to 2 pi rad over rev. So, convert natin, di ba 277 rev, tapos minute. So, sa 1 minute may 60 seconds.
So, convert natin siya. Magiging sagot ay 29 rad over s. So, yan yung conversion ng angular velocity natin. Or ng angular speed, sorry. Angular speed pala yung hinahanap. So, next naman, pwede na natin siyang gamitan ng equation 6.6. So, lagay natin formula. So, ang hinahanap natin is angular acceleration, 'di ba? So, A is equals to equation 6.6 to. So, W minus W sub 0 over T. Ngayon, lagay natin yung values. 'Di ba na-convert na natin kanina yung 277 RPM in 5 seconds. So, na-convert na natin. So, alam na natin na yung value nung converted is value ng W ay 29.0 rad over S. Minus yung initial, which is wala namang binanggit, so 0 lang. Then, over natin siya sa 5.00S. So, magiging final answer natin is 5.80 rad over S raised to 2. So, ayan na yung final answer sa letter A. So, 5.80 rad over S raised to 2. Ngayon, para mahanap naman natin yung tinatanong sa letter B, which is yung constant na angular acceleration, gagamitin natin si 6.7 para mahanap natin yung angle dun sa total time ng 5 seconds. So, formula. Yan. So, angle is equals dun sa W sub 0, then multiplied by T, plus 1/2 A, then times T raised to 2. So, yung W sub 0 natin, since walang naka-indicate, 0 yung value niya. Plus 1/2. Then, diba na-solve natin kanina yung value ni letter A, or yung value ng acceleration natin, which is 5.80 rad over S2. So, lalagay natin yung value na yon kasi yun yung A natin. So, 5.80 rad over S raised to 2. Then, 5 seconds, diba? So, yung T natin is 5.00S, then naka-raise to 2. So, kapag sinolve natin yan, magiging final answer is 72.5 rad. So, yun yung final answer, 72.5 rad. Try natin yung example number 3. So, example number 3, medyo madami din tinatanong. So, a wheel rotates and slows down uniformly from V sub 0 is equals dun sa 11 m over S. Then, yung distance na 120 m. Tapos, ang diameter is 50 cm. Una, yung tinatanong is angular velocity.
Yung sa letter B, total number of revolutions. Then, letter C is yung angular acceleration. Letter D, yung time nung pag-stop. So, unahin natin yung sa A. Formula natin dyan, since equation 6.2. So, formula muna tayo. Formula, equation 6.2. So, W is equals to V sub 0 over R. So, ang V sub 0 natin is 11.0 ms. Ngayon, yung R natin is 0.250 m. Pwede na natin siyang i-directly substitute. So, lagay natin dito. V sub 0, 11.0 ms. Tapos, yung R is 0.250 m. Pag sinolve natin, 44 rad over S. So, yan na yung final answer para sa letter A. Ngayon, letter B naman. Let N be the number of revolutions the wheel makes before coming to stop. So, yung diameter natin, so D is equals to 0.50 m. Ngayon, para ma-solve natin to, since yung N natin, number of revolution, formula is N is equals to letter S, or yung distance na cover niya, over pi tapos diameter. So, S natin, punta natin sa taas, total distance na cover is 120 m. So, magiging value ng S natin, kasi distance covered, so 120 m. Ngayon, diameter natin is 0.50. So, pag sinolve natin, solve natin, S is 120 m over pi, tapos 0.50 m. So, 76.4 rev. Ito na yung answer natin para sa letter B. Sa letter C, gagawin natin, gagamit tayo ng equation 6.8. Kasi ang tinatanong dito is angular acceleration. So, sulat muna natin yung mga value. So, angular of rotation must be solved first by multiplying 2 pi to the number of revolutions. So, ang number of revolutions natin, 'di ba? So, lagay natin number of revolutions. Yung nakuha nating value is 76.4 rev. Ngayon, kailangan daw natin yun i-multiply sa 2 pi. So, para magawa natin, formula muna tayo. Para magawa natin, yung angle of rotation is equals to 2 pi rad over rev. Tapos, i-multiply natin dun sa number of revolutions na na-solve natin, which is yung 76.4 rev. So, 76.4 rev. Ngayon, 'di ba makakancel yung sa conversion of units kasi, or pag isi-simplify natin, since may parehong rev, makakancel na yan. So, magiging final answer natin ay 480 rad.
So, ito yung gagamitin natin, itong 480 rad. Kasi na-convert na natin, di ba? So, angular acceleration na yung pwede nating ma-solve. So, lagay natin. Formula. Since ang hinahanap natin is angular acceleration, angular acceleration, mali pala yung drawing ko. Wait lang So, ganyan. Tapos, W raised to 2 minus W sub 0 raised to 2 over 2 angle. Kung ano yung angle. So, pwede na natin itong ma-solve. Diba, yung W raised to 2 natin, wala naman siyang value. So, 0 yung ilalagay. Minus, excuse me, yung una nating sagot, kasi yung sa una, angular velocity. So, nakuha na natin yung angular velocity, which is 44 rad over s. Ngayon, dito sa letter C, lalagay natin yun kasi nakuha na natin siya. So, doon ang galing yung 44.0 rad over s. Yun. Nanggaling siya doon sa pag-solve natin sa number 1. Ay, sa letter A. Tapos, naka-raise to 2. Then, yung over natin sa 2, diba, ang formula na ginamit natin, itong nasa taas, yung may 480 rad, ginamit nating formula para sa angle of rotation is 2 pi, then tinimes natin dun sa number of revolutions na meron tayo, which is yung 76.4 rev, para na makuha natin yung 480 rad. So, ngayon, since alam na natin yung angle of rotation natin, which is 480 rad, lalagay natin siya dyan. So, magiging final answer natin is negative 2.02 rad over s raised to 2. So, yan na yung answer natin. So, meron pa tayong isang hinahanap, which is yung letter D. Gagamitin natin sa kanya is yung equation 6.6. Wherein hinahanap natin yung t or yung time nung wheel. So, para ma-solve natin yung time, formula natin, so t is equals to w minus w sub 0 over yung a natin. So, since alam natin na yung w natin is 0 lang siya, lagay natin. Tapos, na-compute natin yung w raised to 0. Ay, sorry, w sub 0 pala. So, yung w sub 0 natin, ang value niya, lagay ko din pala dito, w sub 0 is 44 rad over s. So, dito, w sub 0, 44 rad over s. So, lalagay natin yung 44. Ngayon, para makuha natin yung a natin, or yung ating angular acceleration, ang value niya, diba? Ang value ng angular acceleration natin is negative 2.02 rad over s raised to 2. So, lagay natin yung value is negative 2.02 rad over s raised to 2. So, solve natin to. Magiging final answer is 21.8 s. So, ibabox natin yung final answer para sa letter D. So, yan na yung final answer para sa letter D natin, 21.8 s.
So, kung papansinin natin, halos lahat sila is magkakaduktong. Una, kailangan nating isolve yung angular velocity. So, ito is yung ating angular velocity. Angular velocity. Yung sa letter B, asan na yung letter B natin? Ito yung number of revolutions. Ito, number of revolutions. Tapos, sa letter C is yung ating angular acceleration. So, ito yon, angular acceleration. Tapos, yung last nating sinolve is yung t or yung time natin. So, time. Yan natin ng highlight ng color orange na lang So, ito para sa time, ito para sa angular acceleration, ito number of revolutions, then this one is for angular velocity. Yan yung mga value nila. Ngayon, introduce na natin yung 6.3, yung torque and angular momentum. So, meron tayong equation 6.10 wherein torque is equals to F times R. Meron din tayong equation 6.11 wherein torque is equals to I. So, yung I natin ay nagre-refer siya sa moment of inertia. So, torque is equals to I. Then, yung value nung A is for angular acceleration. So, yan yung pwede natin gamiting formula pag involve na si torque and angular momentum, si equation 6.10 and si equation 6.11. So, proceed na tayo dito sa example. So, example 6.4, a plumber unable to loosen a pipe fittings slips a piece of scrap pipe over his wrench handle. He then applies his full weight of 80 kg to the end of the cheater by standing on it. The distance from the center of the fitting to the point where the weight acts is 0.900 m, and the wrench handle and cheater make an angle of 18 degrees with the horizontal. Excuse me. Find the magnitude and direction of the torque he applies about the center of the pipe fitting. So, lagay muna natin lahat ng mga details na nabanggit. So, meron tayong 0.900 m. Tapos, yung angle natin, angle 18 degrees. So, para makuha natin yung R, so, ang gagawin natin ay, to get the R or radius, ang gagawin natin, formula muna. Gagawin natin dito is, ang value ng W for weight, then, yung angle na meron tayo. Pagta-times lang natin sila. So, magiging 0.900 m times natin siya sa angle cos 18.0 degrees. So, makuha natin ay yung value ng R
R is equals to 0.856 M. So, para makuha naman natin yung F, to get the F, M or yung mass, which is weight of 80 kg. So, M times natin sa gravitational force na 9.8. So, M is equals to 80 kg. Tapos, yung G is 9.8 M S raised to 2. Yan. So, M natin, 80 kg. Tapos, times natin sa gravitational force na 9.8 M over S raised to 2. Makukuha natin yung answer na 784 N. Ngayon, pwede na natin na gamitin yung formula para sa torque. So, torque is equals to F times R. So, since nakuha na natin yung parehong R tsaka F, pwede na natin i-directly substitute. So, yung value ng ating F is 784. Typo to. N. Then, ita-times natin. Ulitin ko lang yung 8. Ay, ulitin ko na lang pala. 784 N. Ngayon, ita-times natin dun sa value na nakuha natin para sa radius or sa R, which is yung 0.856 M. Makuha natin is 671 N M. So, yan. Nasolve na natin yung example 6.4. So, box nyo lang yan. At saka itong mga to. Yan. Punta tayo sa example 6.5. So, assume the Earth is uniform solid sphere with a radius of 6.37 times 10 raised to 6 m and mass of 5.972 times 10 raised to 24 kg. So, ito yung mga, ito yung mass, then ito yung radius. Ngayon, nahanapin natin yung magnitude ng angular momentum. Para mahanap natin yon, gagawin natin is, so, gagawin natin para mahanap natin, una is, yung formula natin, lagay ko na lang dito sa taas. So, I is equals to 2 raised to 5, 2 over 5, then yung mass, tapos radius na naka-raised to 2. So, gawin natin siya. So, ito, 2 over 5. Ngayon, yung mass natin, di ba yung M natin is equals to 5.972 times 10 raised to 24 kg. Tapos, ito times natin yun sa radius natin na 6. Wala pa pala yung radius natin. So, gagawin natin, wait lang, find the radius. Nandito pala, sorry. So, ito, radius, tama. 6.37 times 10 raised to 6 m. So, since available pareho, pag multiply lang natin yung value ng m tsaka r. So, 5.972 times 10 raised to 24 kg. Then, times natin siya sa 6.37 times 10
raised to 6, m raised to 2. Ngayon, magiging final answer natin para sa I is 9.693 times 10 raised to 37. 37 kg m raised to 2. So, yan yung nakuha natin. Ngayon, alam na natin yung value ng I. So, yung 9.693 times 10 raised to 37 kg m raised to 2. Pwede na natin isolve yung L natin. So, formula ulit. Yung L natin is equals to I times W. So, substitute lang natin. Value ng I, yun yung na-solve natin, yung 9.693 times 10 raised to 37 kg m raised to 2. Tapos, ita-times natin siya dun sa value ng W. Ang value ng W natin is 2 pi rad over 86400S. Makuha natin yung L natin, 7.05 times 10 raised to 33 kg times m raised to 2 over S. Yan. Yan yung final answer para sa para sa number na to. So, box lang natin. Okay. So, punta tayo sa law of conservation of momentum nating tinatawag. Dito, makikita natin is equation 6.13, law of conservation of momentum. So, I sub 1, W sub 1 is equal sa I sub 2, W sub 2. So, para ma-prove natin and mas ma-absorb natin yung equation 6.13, i-incorporate natin siya dito sa mga susunod na examples. So, sa 6.6 muna tayo. A boy with his hands in his lap is spinning a swivel chair at 1 rev over S. So, when he extends his arms, he slows down to 0.400 rev over S. What is the ratio of the moments of inertia of the boy plus chair combination before and after he extended his arms? So, punta muna tayo sa formula para mas mabilis natin ma-solve. Incorporate natin yung sinasabi natin dito sa 6.13. So, I sub 1, W sub 1 ay equal sa I sub 2, W sub 2. So, formula natin, I sub I, W sub I is equals dun sa I sub F, W sub F. So, yan. Same lang yung representation. Ngayon, i-highlight natin yung 0.400, tapos yung 1 rev over S. So, solve natin. Since equal naman sila, pag sinolve natin, W sub 2 over W sub 1, ang value ng, asan na yun? Value ng W sub 2 natin ay 1.00 rev over S. Ngayon, yung value ng W sub 1 natin is yung 0.400 or pwede ring 0.40 rev S. So, 1.00 rev over S. Tapos, over 0.40 rev over S.
Ngayon, makakancel tong rev over S. So, 1 over 0.40. Magiging final answer ay 2.50. Then, excuse me, ibabox natin yung final answer. So, ganun din yung example 6.7. Yung value ng Earth is 1.47 times 10 raised to 8. Yung speed is 30 km per s. So, paano daw kapag yung value ng Earth is 1.52 times 10 raised to 8 km from Sun? So, gagamitin pa rin natin yung formula ng I sub I, W sub I is equals to I sub F, W sub F. Then, from there, simplify natin yung formula into revolution kasi. So, excuse me, involved dito yung R at saka I. So, pwede nating maging formula is yung R sub I, V sub I over R sub F, V sub F. So, yan. Mas okay yung ganito. Since ang hinahanap natin is yung V sub F, formula natin na gagawin is R sub I, V sub I, then over yung R sub F. So, ito na yung susundan natin. Yung V sub F is equals to R sub I, V sub I over R sub F. So, solve natin. Value ng R sub I natin ay, value ay 1.47 times 10 raised to 8. Ngayon, ang value ng V sub I is yung speed which is 30.0 km over S. Ngayon, ang value ng R sub F natin is yung kung ano yung nakalagay, paano daw kapag 1.52 times 10 raised to 8 km. So, yun yung R sub F natin. So, 1.52 times 10 raised to 8 km. So, pwede na natin siya i-directly substitute. Sa baba na lang natin ilagay. So, dito. Ay, kasya naman ata. So, 1.47 times 10 raised to 8 km times 30.3 km then S over 1.52 times 10 raised to 8 km. So, final answer is 29.3 km S. Yan. So, dito, nakancel natin to, tsaka ito. So, natira KMS. So, huwag natin kalimutan, i-box yung final answer. Again, formula natin is V sub F is equals to R sub 1, V sub 1 over R sub F. So, final answer, 29.3 km S. So, moment of inertia. So, try natin yung moment of inertia. So, ang problem natin is yung sa 6.8. Calculate the moment of inertia of a rolling metal ball in a figure using equation. So, yung I is equals to 2 over 5 m r raised to 2. Assume that the mass of the ball is 0.036 kg and yung radius daw ay 0.060 m. Since both indicated yung values ng m, so value ng m ay 0.036 kg. So, highlight natin.
Ito yun. Para sa radius naman, ang value ng radius or ng R, lagyan natin 0.060 m. So, formula natin ay, di ba I yung hinahanap? So, I is equals to 2 over 5, then m r raised to 2. So, solve natin to. So, para makuha yung I, 2 over 5, value ng m is 0.036 kg. Multiply natin sa value ng r na naka-raised to 2. So, 0.060 m raised to 2. So, final answer natin para makuha yung value ni I is 5.2 times 10 raised to negative 5. Tapos, kg m raised to 2. So, yan yung final answer natin. So, moment of inertia. Ito yung figure 6.4, yung relation ng linear to angular motion. So, yan yung figure 6.4, yung linear F, yung linear ng kinetic energy, yung linear ng F subnet, then yung linear P, yan yung connection between them. So, punta tayo dito. May another equation. Ito na yon yung connection within linear doon sa kinetic energy. Meron tayong dalawa. So, pag motion na tinatakal natin is translational motion, ang gagamitin natin is kinetic energy is equals to 1/2 mv raised to 2. Ngayon, kung rotational motion naman and involves sa kinetic energy, ang gagamitin natin is Ke is equals to 1/2 then IW raised to 2. So, dito, magkaiba yung ginagamit sa kanila. MV raised to 2 kapag translational motion. Ngayon, kapag rotational motion, inertia yung ginagamit. So, 1/2 IW raised to 2. So, meron tayo ditong example 6.9. So, i-highlight na lang natin yung mga important na details. So, yung mass daw ay 160 kg and yung radius natin dito is 0.340 m. Maximum angular speed is 44,000 rev per minute. So, una, ang tanong, moment of inertia. Then, yung pangalawa, yung rotational kinetic energy. Sige, una, gagawin natin, solve natin yung A, syempre. Formula muna tayo. So, formula, since ang tanong is moment of inertia. So, I yun. So, I yung hinahanap. I, formula natin is M times R raised to 2. So, medyo madali lang yun kasi yung M natin indicated. So, M natin ay 160 kg. Nasa problem. Then, yung R natin or yung radius natin indicated. So, 0.340 m. So, yan. Pwede nating i-directly substitute yung value ng dalawa. M is 160 kg. Multiply natin sa R which is 0.340 m raised to 2. So, final answer is 18.5 kg m raised to 2. So, ito yung answer natin. Yun yung sa A.
Ngayon, sa B kasi, ang tanong, rotational kinetic energy. So, involved na si kinetic energy. So, di ba, pag sinabi nating rotational, ang gagamitin natin is ito. Ay, wait, sorry. So, KE is equals to 1/2 IW raised to 2. So, yan yung gagamitin natin since rotational. So, bago natin gamitin yon, yung formula natin sa pangalawa, para magamit natin siya, i-convert muna natin yung value ni, value ni angular speed na 44,000 rev per minute. So, 'di ba sabi natin, pag i-convert natin yung pag i-convert natin, so para mahanap natin si W, so W kasi yung kailangan natin para directly substitute natin mamaya dun sa rotational na involved sa kinetic energy. So, W, ang value ay 44,000 rev per minute. Ngayon, ita-times natin to dun sa 2 pi rad 10 over rev. Tapos, 'di ba sa 1 minute, meron tayong 60 seconds. So, para makuha natin si W, convert natin. Magiging answer natin is 4,608 rad over S. So, kaya rad over S na lang yung unit. Excuse me. So, yung rev, tsaka itong nandito, cancel. Yung mean, tsaka ito, cancel. So, rad S na lang yung final na nasa unit. So, 4,608 rad over S. So, alam na natin yung value ni W and ni I. So, formula para makuha natin yung letter B is KE is equals to 1/2. Tapos, value ni I. Tapos, value ni W raised to 2. So, yan. Yung formula natin. Substitute natin, ha. So, 1/2. Value ni I is 18.5 kg m raised to 2. Times natin sa value ni W, 4,608 rad over S. Yan. Final answer natin is 1. Wait lang. Di pantay. Ay, bumalik siya. Sorry. So, final answer natin, ayan, dito. 1.96 times 10 raised to 8G. Yan. Siyempre, ibabox natin to. So, meron tayo dito, dynamics of circular motion. So, pwede natin gamitin kapag circular motion or meron na tayong na-encounter na A sub rad is yung 4 pi raised to 2 R over T raised to 2. So, yung T, note lang natin. So, sa T, T is equals to 2 pi R over V. So, ibig sabihin ng T is period. So, 1 revolution yon. So, try natin siya sa ito pa pala, sorry.
Yung A sub rad, pwede rin yung kapag ka-uniform circular motion. So, pag uniform circular motion, ang gagamitin natin is V raised to 2 over R. So, equation 6.15. Pero kapag naka-encounter na tayo ng period T, yung A sub rad, tapos may hinahanap na period T or may revolution na, then may centripetal acceleration, gagamitin na natin si 6.16. So, yung T is equals to 2 pi R over V. So, A sub rad is yung radial acceleration in circular motion. So, A sub rad. Yung V, yung speed. Yung R is for radius. Yung T is for time. Radial acceleration, speed, radius, then time. So, try natin. Try natin yung 6.10. Yan. So, wag na natin basahin yung problem. So, sulat na lang natin yung mga details na nandito na sa problem. So, yung mass is 35 kg. Then, horizontal. So, 4.0 m. Tapos, since m is equals to 35, yung r natin or yung radius is 4.0 m. Then, yung t is 60s over 6 rev. So, 10s over rev yun. So, substitute natin. Ang gagamitin natin is yung equation 6.16. So, formula natin dito para ma-solve. Una is, hahanapin muna natin si A sub rad. Kasi kailangan natin siya mamaya eh. So, di ba ang formula ng A sub rad is yung 4 pi raised to 2, then R over T raised to 2. So, solve natin. Substitute pala natin si, di ba, 4 pi raised to 2. So, as is. So, ang value ni R is 4. So, 4. Then, over, ang value ng T is 10 raised to 2. Kasi naka ano to eh. Yung T is naka raised to 2. So, lalagay natin 10 raised to 2. Ngayon, final answer natin is 1.579 m over s raised to 2. So, nasolve na natin yung A sub rad. Box natin siya. So, 1.579 m over s raised to 2. Ngayon, pwede na natin gamitin si equation 6.16. Wherein, so, dito, gamitin natin F is equals to M, A, then rad. So, gamitin natin siya. Ang value ng M natin is 35 kg. Dito, 35 kg. So, sulat natin. 35 kg. Tapos, yung value ng A natin, which is yung A sub rad. So, A sub rad value, which is yung 1.579 m over s raised to 2. Ayan. Ngayon, ipagmumultiply lang natin. Magiging final answer is 55.265n. Nakuha na natin yung value ng F natin. Kasi F yung pinapahanap or yung tinatanong eh. Find the force or find the F exerted on it by the rope. So, una, ginawa natin,
Diba? Yung M or yung mass natin, nakalagay naman dito, 35.0 kg. Ngayon, yung R natin or yung radius natin is 4.0 m. Tapos, yung T natin, sinimplify natin, 60 divided by 6. So, sinimplify natin, naging 10 S over Rev. Ngayon, yung value ng A rad is 1.579 m over S raised to 2. Then, nakuha na natin yung final answer. Yung F natin, value niya is 55.265 N. So, punta tayo sa another example. Saan ba? Ito kasi ano lang to, friction. Same lang ganun lang din yung gagawin Kaso dito, magnitude and direction. So, mag-arc tan pa tayo dito. So, yung tan raised to negative 1. So, dito tayo sa anong page na yun? Page 123. Ayan, ito pala. Ang layo ng page ko. So, 6.11. So, di na natin iisa-isahin lahat yung andito sa problem. Kunin na lang natin yung important details. So, speed, 27 m over s. So, radius, 250 m. Ngayon, meron tayong mga hinahanap. So, A tsaka B. So, punta na tayo sa solution. So, ang hinahanap natin sa A, minimum coefficient of friction. So, minimum coefficient, so, involves a friction. So, since involves a friction, gagawin natin is, ang formula natin kapag involves a friction ay, hahanapin muna natin yung F sub n natin. So, F sub n is M times G. Para makuha natin si F sub S. So, dito, papasok si equation 6.18. Wherein yung U sub S mg natin is equals to mv raised to 2 over r. So, pwede natin siyang magamit. So, sa case natin kasi, hinahanap natin is yung minimum na kailangan para sa friction. So, ang hinahanap natin ay formula U S min kasi minimum friction So, formula natin is V raised to 2 over GR. So, yan yung hinanap natin So, alam natin na yung value ng V is 27.0 ms. So, makikita natin yan dito sa example 6.11. Ayan yung speed is 27.0 ms. Tapos, gravitational force natin or yung G is 9.80 m over S raised to 2. Ngayon, yung radius natin is 250 m. So, lagay natin, R is equals to 250.0 m. So, ngayon, directly, pwede na tayong makapag-substitute. May value na kasi tayo ng
V tsaka ng R natin. Then, si gravitational force is gravitational force is 9.80 m over S raised to 2 lang naman siya, 'di ba? So, substitute natin. V natin is 27.0 m over S raised to 2 over gravitational force is 9.80 m over S raised to 2. Then, times natin si 250.0 m. So, final answer natin is 0.298. So, yan. Ibabox natin yung final answer. So, sa letter B naman, 27 ms. So, sa letter V, ang ginawa lang natin, 'di ba, equal si U sub S2 sa 1/2 U sub S1. So, same lang yung ano nila. So, equal lang sila. So, ang isa-solve na lang natin is yung V sub 2 is equals to V sub 1. So, square root ng ating S sub 2 over S sub 1. So, 27.0 ms. Ngayon, sa kabila naman, kapag ang ginawa naman natin is 1/2 U S sub 1 over U S1, nagiging 19.1 ms. So, yan yung sagot natin. So, eto, mahaba lang yung problem, pero same approach lang nung sa unang dalawang ginawa natin. So, asan pa ba yung pwede nating isolve? Ito, ayan. Ito yung mahaba. Solve natin to, yung 6.16. So, 25 degrees. Then, static friction is 0.30. Tapos, yung radius natin is 70 m. Kakalculate natin yung maximum speed and minimum speed. So, unahin na natin yung A. So, maximum muna yung una. So, formula natin. So, speed. So, V max. Tapos, ang kukunin natin, para makuha natin yung V max, gravitational force. Then, yung radius natin. So, sin theta plus U sub S cos theta. Yan. Over cos theta minus U sub S sin theta. Para mag-balance. Ngayon, lagay na natin V max, kasi yun yung hinahanap natin. So, square root natin. Ang value ng GI, 9.80 ms squared. So, 9.80 ms squared. Ngayon, ita-times natin si R. So, yung R natin, ang R is radius, 70 m. 70 m. So, 70, bakit 70? 70 m. Dapat 72 eh. Tapos, sin, ang ano natin, 25 degrees. So, sin 25 degrees.
plus, na-delete. 25 degrees plus yung u sub s natin, which is yung u sub s or yung static friction. So, u sub s or static friction ay 0.30. So, lagay natin yung values. 0.30, then cos 25 degrees. Yan. Over cos 25 degrees minus natin yung static friction or yung tinatawag natin u sub s. So, value niya ay 0.30. Then, sine 25 degrees. So, pag sinolve natin, magiging final answer is 25.6 m over s. So, letter B, diba, ito na yung maximum box natin. Last na is yung letter B. So, para naman makuha natin yung minimum speed ng car, formula naman natin na gagamitin is yung V min. So, para sa minimum naman na speed. So, G, R, sine, minus naman yung static friction natin. U sub S, then cos theta. Over cos theta plus U sub S sin theta. So, substitute natin. V min is equals to, natin, G is 9.80 m over s raised to 2. So, ngayon, yung R natin is 70 m. 70 dapat to eh. Then, degrees is 25 degrees. Tapos, yung static friction or yung U sub S is 0.30. Yan. So, andyan na lahat ng details. 9.80 m s raised to 2. Tapos, times natin sa 70 m. Then, lagay natin yung sine. Then, 25 degrees. Tapos, ma-minus natin yan sa U sub S or yung sa static friction, which is 0.30 cos 25 degrees over cos 25 degrees plus U sub S or yung static friction uli, 0.30 sine 25 degrees. So, magiging final answer natin is 10.4 ms. So, eto naman yung minimum speed. Yan natin yung label. Minimum speed. Then, ang maximum speed is ito. Maximum speed. So, dito nag-e-end yung chapter 6 natin, which is angular motion.